the Code of Professional Responsibility and Accountability for lawyers. Ito po ba'y saklaw pa if the lawyers already protecting illegal activities of their client? In addition to this, Mr. Chair, we have established already the need to revisit the laws such as the PSA Charter dahil naabuso po ang ating batas patungkol sa late registration, our immigration law on visa issuance, the PAGCOR Charter on licensing of POGO, and the cybercrime law or RA 10175. Mr. Chair, to proceed, another argument that was raised is the right to self-incrimination. Nako po. And I wish... Gamit na gamit yan, no? Gamit na gamit yan. Mga kababayan, Alice Go, sino pa? Sheila Go, yung isang maganda din, si Ong, gamit na gamit nila yan. To share again the case of De La Cruz versus People. Napakaliwanag po sa batas na ito. When we speak about the right against self-incrimination, we're talking only about testimonial evidence. And this time, Mr. Chair, what we are asking are documents. The documents which he promised to produce during the hearing of August 22, 2024. Fourth, Mr. Chair, he invoked the right to privacy. And again, in the case of Standard Chartered Bank versus Senate Committee, citing the case of Sabio versus Gordon, the right to privacy is subordinated to the right to public information in matters of public interest. In other words, Mr. Chair, if there is a conflict between the right to privacy versus the right to public information on matters of public interest, the latter should prevail. Mas mataas po ang right to public information on matters of public interest kumpara sa right to privacy. And finally, Mr. Chair, he invoked the right to due process. This is the purpose of our hearing, to give ample opportunity to our resource speaker to explain their side. Akala nila ginigisa sila no? Kapag pinatawag sila sa Kongreso, sa Senado, iniisip nila, pinupolitika tayo niyan. Pero po mga kababayan, yun pong pagpapatawag po sa kanila, pabor ho sa kanila yan, para ma-explain nila. Yung iba nga nagkakanda kumahog no? Mga nagpupumilit na makapag-explain sila. Eto sila, pinag-explain para linisin yung kanilang mga pangalan, pero ayaw. Sino-sino yan? Bungo. Bato de la Rosa. Diba? Mga pinapatawag sa Kongreso, ayaw dumalo. Pero kapag sila nagpatawag doon sa kanilang mga hearing, basta kahit sino na lang huwang mabanggit, mga kababayan. Nako, kayong tatlo Bungo, Bato, Binoy. Iimbestigahan kayo. Iimbestigahan kayo. Sinasabi ng taong bayan. Sandali lang, itong hearing na ito parang obstruction of justice dahil malapit ng makubkub si Kibuloy. Bigla kayo nagpa-hearing na ganyan. Hindi ramdam ng taong bayan na kumbaga, ang pakay nyo doon para sa taong bayan. Sabi, para kay Kibuloy yung pinunta niyang mga yan. Para sagipin si Kibuloy. Tapos marinig pa kay Bato de la Rosa, no? Sabi, ihinto mo na to, Nick. Bumalik ka na. Bumalik ka na lang kapag may bagong update. Yari kayo. We satisfy amply the requirement of notice and even the requirement of hearing. But we are all witnesses. He has been dispensing his opportunity to be able to explain before the Quad all the possible allegations which are being imputed by this investigation. Mr. Chair, I wish to add as well, as part of this manifestation, that when he filed the motion to quash, prior to the receipt of the written subpoena, wala pa pong written subpoena na tinatanggap si Attorney Harry Roque. Okay. Nag-file na siya ng motion to quash. Nauna. Advance mag-isip si Harry Roque. Why? Because he knows already during the meeting
that he expressed his commitment to produce the documents. Reason why we issued the subpoena. To my humble opinion, Mr. Chair, he waived already his right to receive the written subpoena. Second, Mr. Chair, during the last hearing, we extensively discussed his arguments and our answers why we denied his first motion to quash. And third, Mr. Chair, in this motion, omnibus motion and compliance, siya po mismo ang nagsabi. Same arguments ang ni-raise niya. As a matter of fact, he said he is refiling the motion to quash. In other words, Mr. Chair, lahat po ng nakasulat dito ay nasagot na natin during the last hearing. Correct. Opo. I therefore submit, Mr. Chair, that we should deny this omnibus motion, particularly the motion to quash, because this is already moot and academic. I submit, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. So yung ipanaliwanag po ni Harry Roque, mga kababayan, doon sa kanyang live stream, kung hindi na siya, dahil hindi na siya daw a-attend, nako po, mga bossing, mukhang susunod pagpapa-aresto na. Which is, yun po ang sinabi, mga kababayan, ng Kongreso. Pag hindi umattend, sabi po ni Ace Barbers, pag hindi umattend, aresto na. Ipapa-aresto na namin siya. Ay. Papunta si Harry Roque sa exciting part, mga kababayan. Ano? Kung walang itinatago, pakita sa taong bayan. Ganun naman to. Ganun naman ho yun, no? Lahat naman tayo ay sinasabi natin, para sa bayan to, para sa bayan to. Ayan, pinagpapaliwanag ka para marinig ng taong bayan at para marinig din ni Mary Ann Alagaw, at ni Paeng Chu, at ni Irene Lagmay. Tapos ayaw mo magsalita dyan. Ikaw, Hari, kung ano, pagka naman doon sa mga swimming, nako, todo explain ka. Kapag ka doon sa mga pagpapatopless naman kay Lauren, ano pangalan nun? Kay Ronil Yang, todo explain ka naman. Di ba, mga kababayan? Hayaan na natin ma-stress dyan si Harry Roque. Hayaan po na nating makapag-isip kung saan siya, mukhang hindi naman attend, iisipin yan malamang kung saan magtatago. No? Dahil yun po yung matinding sinabi niya, hindi ako attend dyan. Sabi ni Brian Pasal, hi po, Daddy Mark. Naku, may anak ako dito. Ang mga pinaggagawa nila noon ay bumalik at sumabog sa mga pagmumukha nila. Sabi nga nila, ayan, tagu-taguan, maliwanag ang buwan, sabi ni Mary Ann. Si General Torre. Ayun ang tanong natin, mga kababayan. Paano kapag ka nagtuluyang nagtago at hindi umattend ito sa House, mga bossing? Payag po ba kayo? No? Bibigyan na naman. Bibigyan na naman ng trabaho si General Torre. Ang trabaho pong iyon ay siya ang hahagilap kay Harry Roque kung sakali na tuluyan tong magtago. Bakit po ba natin sinasabi magtago? Sabi niya, hindi siya magpapakita, hindi siya sisipot doon sa mga hearing. Sabi naman po ng mga kongresista, aresto ang kahihinatnan mo. Di sa madaling salita po, tatago o sakali. Payag ba kayo na si General Torre? Kayo po, Ma'am Eva Punsalan, si General Torre ulit ang hahagilap kay Roque? Yan. Iwanan na natin yung topic na yan. Pumunta, may bagong trabaho si General Torre. Si Roque naman. Torre versus Roque. Tapos na po kasi yung no? Yung Kibuloy versus Torre. Wala na, sakote na si Kibuloy No? Ngayon naman, baka. Torre versus Roque. Ha?